Thank you, Miss Kay. By the way, don't worry about the live because the camera is facing me. It's just me who will be seen right here in front of the camera. Let's begin with a prayer. Is it okay with you? Let me just sit down. For those who are not Catholic, you pray as how you're supposed to pray. But for Catholics, we'll make the sign of the cross when we begin to pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Loving Father, we thank you for this moment of grace, for this holy day, for this beautiful morning, for the strength and for the desire to learn more about you today. We ask you, Father, to send us your Holy Spirit this entire day. Not the coward spirit, but the one that will make us strong, loving, and wise. And we pray as Jesus taught us to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. We ask also for the intercession of the Blessed Mother, as we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good morning, everyone. Welcome sa tuang retreat. Pero dili ni siya flag retreat. Maklaro ba niya kung tingog or lawom ra kayo? Mo pamabaw ta gamay. Ato, so ayan ato. Napong-paong ni. Kanig sa. Check. Akani. Lisda na to. Permanentable. Okay. Before starting sa itong topic, of course, I want you all to know that I prepared a PowerPoint presentation for it. Pero wala pa man, sige lang. Pero okay ra sad. Mas ganahan sa kuaning, sa tinuod lang, mas ganahan kuaning walay projector kay di kay ko maganaana ba? May lingi bitaw. But just to give you an introduction kung sa niya itong gibuhat ron, because for some, maybe if I may ask, how many of you hear that it is your first time to join a recollection or a retreat? So there are many. So most of us here don't have any background or understanding what a retreat or a recollection is, and it's been my habit to explain what it is before we start with the day. All right? So a retreat is simply a prolonged recollection. So if it is more than a day, so that would be 2 days or more, it could be a year. Is there a year that's a retreat for the entire year? So if it's more than a day, it is called a retreat. But basically, we are just doing a recollection. And what is recollection? From the word itself, we can easily understand what it means. Collection. When you go to Mass, there's also a second collection. So that could be tantamount to recollection. Second collection. Just kidding, but you didn't get it. So, collection, and then, of course, or that's Latin, a Latin affix, which means again. We're all familiar with it. So, we collect once again. But if this is your first time to collect, it's not going to be a recollection, but a first collection. So, kabantay mo before mo join sa board exam, take exam, most of you would take a review, right? But when you get there, it's your first view. So it's not a review, really. So let's just assume that it's a recollection for everyone. So unsa may atong i-collect? Everything that happened in the past. All the instruments for our success in education, in human formation,
all those people who had been instruments, all the things that happened atong i-collect. And at some mysterious sense, we may also collect in advance the future, bring them to the present. You see, we look forward to the future while not forgetting the past. Why do we collect? For the sake of collecting? No. To learn more and to be grateful for everything. You see, gratitude is a sign that you are human. Wa pa kakitag iro nga inighuman nimo pagkaon mo ingon thank you. Kita na mo iro nga magpasalamat inighuman nimo pagkaon. Di gyud mo thank you. Nang manok imong itsahan og bugas di gyud na mo thank you. Nabe di kasabot og Bisaya. Is there anyone here who cannot understand Bisaya? Just to be clear that we understand each other well enough. Kaya sahay na pwede ka mao kay mo binisaya. Nakasuway ko na sige kog istorya ba. Duhar at tulo ra mi nagistoryahan nay. Taas na kay kog istorya niya. Wala siya kasabot kay sa Amerika man siya nagdako. Pastilan Pilipino magog naong Bisaya sa ko. Dili siya ka mao mo Bisaya. So muna ako lang gi-clarify mo na nangutan na ako ninyo. So muna itong i-collect, simple as that, we can easily understand what recollection is. But to be deep unto it, sa nilaw nga pagsabot sa recollection, in the Christian parlance, when we speak about spiritual theology, recollection is a continued conversation with God. It's an intellectual prayer, it's a mental prayer that we do as of the moment, right now. So, sa among experience sa una, because I was a seminarian, when we would have a recollection day, there is no talking unless if it's absolutely necessary. Alam nga naman ay nahog diha nga kutsilyo niya matagakan na tong tiil sa mong kauban, di ka matingog. So wag mi tinggan na it's a day of prayer alone. Focus lang sa prayer. But here, di man tayo mga seminaryan, di kita stricto ani. But at least at some point of the day, when it's time to pray, we pray. When it's time to talk, we talk. So again, akong klarohon sa ilawom nga meaning sa recollection, atong gibuhat, it's a mental prayer. We converse with God. We're grateful for everything He did sa atong life, sa naitabo sa tanan. And then we entrust to Him the future, while at the same time, living the present in joy. Klaro? So muna atong gibuhat ron sa recollection. My role here is simply a guide. What kind of guide? Terrorist guide. Just to guide you at some point. Kay daghan ninyo mas bright pa nako nga di na kinahanglan guide. But be patient. This is for the sake of those who needed guidelines, needed guidance. Katong mga smart kids diha. Di naman mo kids. At smart na lang. So bright diha. Be patient lang. More than ang papel ako dire kana lang. Mutabang by means of the topic that I'll be discussing to you. Nga it's up to you unsaon na ninyo pag-apply sa inyong self. So kung nay areas diha nga makaingon ka applicable kini sa akong classmate, dili na mo function nimo. So ang buhaton nimo, try to make an examination asa na ma-apply nimo. Dili ta magtudlo-tudlo ba? Igo kay ka na nang sikasiko din kasi mong kauban. Adi gyud ka mausab. Kay nagsige man kag hunahuna nga kanang mga butang makapabag-o sa tao kikinahanglan ra nas uban. Away mausab, way function nimo ning recollection ug retron. Way change may tabo diyan nato. So kinahanglan i-presume nato nga all the things that are discussed here is applicable to us. I need that, and that will help me, that will change me. So in that way, it becomes fruitful. So ang klarohon, what's the difference between a successful and a fruitful event? An event is successful when the entire program is done. Na-fulfill yun, unsay naka sa program, na-follow, successful ang event. But it does not automatically follow that it is fruitful. Because a fruitful event is not defined by following the program perfectly. It is defined by how much have you changed when you get out of this room. Kung sa imong nakatunan, nausab ka ba?
At least, bisag kadiyot lang. Kaya na to, muatin og seminar, buutan for 1 week. Mamay na lang, nay 1 week nga ni buutan. Nitarong for 1 week. At least, gana na lang siguro. But that's the measure that it is fruitful. Nga na-adjoy niya, nakuha ni mo ba na napupo yun ang imong mga ngipon. Dili ang ngipon. Nagyo kay napupo nga pagtulunan. So, klaro ra. Introduction pa na siya. Introduction. Ato lang giklaron sa itong gibuhat ron. Ang title nga akong gi-prepare is, kung nakaibaw na mo, kay ang uban siguro niyo, mga maritizers kayo, probably nakaibaw na mo sa itong topic ron. Teach as I have taught you. I chose this theme, teach as I have taught you. It may have a cross-reference to Matthew chapter 28, verses 19 to 20. That's the missionary mandate. If you're familiar with that, kabaw mo siya ng Matthew 28. That's the moment that when Jesus commissioned his apostles. Go into the whole world, teach them everything that I have taught you, make them my disciples, baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Pero akong gipiling nga verse diri nga gibutan na to as subtitle is Luke chapter 6 verse 40. What's that again? Luke chapter 6 verse 40. Saint Luke. The apostle keeps on looking. Just kidding. Saint Luke chapter 6 verse 40. Unsa may giingon diha? A disciple. These are the words from Jesus himself. A disciple is not above his teacher. But everyone, when he is kana bang mature enough ba, well-trained, when he is well-trained, will become like his state teacher. So, atong klarohon, Luke chapter 6 verse 40, a disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will become like his teacher. So, the measure that you are fully trained is, have you become like your teacher? When you become like your teacher, that's the measure of yourself. Kung makaingon ka, I am fully trained. Mangutaan na kasi mo self. Have you become like your teacher? Kinsa nga teacher katong sa school teacher nimo nga inigtanaw nimo, mas bright ang kuno niya eh. Ang teacher nga atong giisgutan diri, to be specific, we're talking about Jesus. Okay? Kaya kini nga recollection, di man siya purely academic recollection. Kaya for sure, you have studied a lot about principles of education. So, di na ako na ibalik-balik ninyo. Mura ta direct nag-classic balik on sa mga principles of education, how to teach all these things because you know that better than me. So, my task here is a Christian teacher. Muna atong klarohon nga nagbase ta sa kung unsa si Jesus. Siya mo'y teacher nga itong gisgutan, mahimo kang pareha niya. So muna ito'y pangutahan itong self, have I become like Jesus? Because if not yet, then you're not yet fully trained. So, gawa pa man tayo mahimong sama niya. Pero ang title pa lang natong gisgutan, ako lang gikuan yun sa ito'y title sa itong gisgutan, topic ron, teach as I have taught you. So, ang verse nga itong gi-quote, as subtitle, Luke chapter 6, verse 40. So diha, a disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will become like his teacher. Atong gibalik-balik, for the sake sa mga dulgay kakuha. Kung giburingan ka, balik-balik ko na eh. Sign nga bright ka. Salamat las Ginoo ana. Pero be considerate lang, kaya na may dugay kakuha, God. Muna itong ibalik-balik, sige, balik-balik eh. Mong gina-dynamic sa kinabuhi, balik-balik. Kung di ka ganahag balik-balik, balhin og laing galaksi. Balik-balik, mamata ka, matog, mukaon, balik-balikon sa nimog usap. Mong gina-dynamic sa kinabuhi. Balik-balik, yun ang life. That's life sentence. Okay. Tagaan ta mag-usap ka, istorya ba? Actually, daghan kay kong nga stories ba? Nga, nadungog ra sa gunako, gikopya-kopya ra gud. Puro ra gini kinopya mo ni kopya nga dili ka bagsakon sa mga maestra. Kanang wala ka eskwela ba yan, nangopya ka ba? Make sure nga dili po ka ma-plagiarized, kanang makasuhan ka plagiarism. Di siguro ni kay wa man ni klaro kasi origin aning mga istorya ha. Awa gi mo kaso og plagiarism.
I've shared this story perhaps 1,000 times already. For so many talks nga ako nahandulan, pero may ginan ako gi-share because it has a very deep sense of meaning. It impacts a lot. Ready na mo sa story? Okay. Dihay usa ka pari nga missionary. Kailan mo pari nga missionary? Priest is a missionary. Murag redundant, no? Because every priest is a missionary. Priest na ganit, missionary pa gyud. But a missionary priest is having this characteristic as someone who is always sent somewhere far. Okay? Kanang ipada sa mga lagyo-lagyo, labi na sa mga bukid nga lugar, ng mga karaan-karaan, dapit ba? Mga di kayo maabot. So, it happened way back 300 years ago. Imagine, 300 years ago. That's way too long from today. Too far. So, murag layuan anay. Niyang mong pare, kaya siyempre, American flag mo ni siya. Amerikano mo ni siya. English speaking yun. Na-mission siya dari sa lugar sa mga Bisaya. Dari ba sa tuwa? Bisaya. Di pala istorya, di man siya kamao mo Bisaya. Niya sa syudad, although pa ni ma-declare yun as city, pero dari dapit sa area nga urbanized na kayo, na may mga nagtudlo na daan, na mga pare, na mga education nga teachers, ana. So, ang missionaries, ato ipada sa bukid, layo-layo. Ipada sa bukid. Unfortunately, most people there do not speak English. And he doesn't know English. So, unsa may solution sa terrorist guide, gingnan siya si terrorist guide niya, pag-abot niya sa bukid. Ang mga tao dito, nabunyagan na, they're all baptized as Christians, as Catholics. Pero, wala lang ma-evangelize, wala pa matudlo eh. Igorang nabunyagan, why knowledge of the faith? So, pag-abot sa pare dito, gingnan siya siyang terrorist guide. Father, ayaw lang sa pagmisa kay di ka masabtan. Bisaya, in English dito, no? Amerikano, dito, asglato lang, Bisaya dito. Ayaw lang sa pagmisa kay di ka masabtan. Learn the language first. Gahi manig-o, pare, ingon siya. Di pwede. It could not be. That's the reason why I'm here. To bring God to people through the sacraments of the Holy Mass and to bring people close to God. And you can't stop me from doing what I'm supposed to be here. This is the reason why I'm here, to celebrate Mass. Hindi pwede nga di ko magmisa. Mumisa gid siya. Problemahan naman yun sa terrorist guide. Kaya mga tao, di man maumining legs. Kung saan man naron. Pinoon, siguro na ipipila dito kamao, pero mahadlok sad nga mo translate ba? So nagmon inununaan nga solution sa terrorist guide. Nangita na lang siya kinsay mo translate. Sa parts of the Mass, kung hinimbahon ka, makasabot na magana, kanus amo barrog, sa ito magtubag diha. Inigwali mo, nila akong problema, kanang inighumili na ba? Kanang preaching na nga part. Ato lang i-shortcut, ritso lang tas preaching. Sige, nahuna ang tourist guide. Ang tourist guide, sa dalanganin sa diyang in English, kay kinalabaw ra. Saon na niyaron siya. Nangita na lag mo volunteer, kisay mo volunteer. Tig-translate sa iwali ni Padre. May mga kamao-maom in English pero way nangahasog volunteer kakulba na. Di pa lang na maggadimao yun yung translate ni mo diha. Makuyawan jud ka, wag gyud ni volunteer. Kasi may gibuhat niya. Napugos na lang, kato na lang sa Kristan, ikaw na lang dong bahalag sige kag pamayaba sa una. Mo na lang iwa na magyulaing ting translate. Tagsa sila microphone yung nanay ba. Do it sila, murag sa Emil Dapapin o si Ogiel Casid. Nag-abot ba na si Emil Dapapin? Dito speakers ang sakristan, nagkurog-kurog ng tuhod. Awali ng pare. Timing sa itong Lenten season, just as the season we are in now. So we are in the Lenten season. 40 days before sa Good Friday or atong paglansang pagkamatay sa atong Ginoo nga atong isaulog atong gi-remember. So Lenten season, most of the readings were about the passion of Christ. The sufferings of Christ. So ang homily sa pare, expectedly, would be about the passion of Christ. Wale nas Father. Amerikano man.
In English kita. Sa Kristan kurog na. Inganan siya. My dear brothers and sisters. Gitranslate sa Kristan. Mga pinangga kong mga kaigsuunan. Sakto. Very good. Smart boy. Padayon nagwali ang pare. Yun siya. Christ has been crucified between two robbers. I-translate sa Kristo. Si Kristo, ginlansang tunga-tunga sa duha ka mga guma. Nikatawa gamay ang mga idaran, isag mga pangagpangag na. Padayon ang pare, in action siya kabalaka, kaya seryoso yung wali, pero doon na yung smile. Continue siya padayon. Continue na gani, padayon pa yun. Continue padayon. Ingon din siya. We need to sacrifice. I-translate na saan. Nanginahanglan tagduha ka sakong bugas. We need to repent. Nanginahanglan tang mamintal. Because if we will not repent, kay kung dili ta mamintal, the wrath of God will be coming unto us. Ang mga ilaga sa Ginoo manganhi diri sa ato. Kulbaan ang Diyos mga nanimba. Lalimang kagpapintalon sila ang ilang balay amakan. Kailan mo amakan? May nalang kailan mo. Kaya mga sinalsal ra ng mga kaway. Sumipintalan niya. Sa mo pila ka kulba kay lima ka ganhaon kag ilaga gikan sa langit. Tana ko ninyo. Doon na ba'y joke sa giwali sa pare? Nag-joke siya wa? Yung anong nangatawa mo. Kaya sa'yo pag-translate sa sakristan. The same thing sa itong pagka-Kristiyano. Our lives are supposed to be a translation of the life of Christ. Christ is supposed to be seen in us. But unfortunately, we appear funny before the world. We have not translated well the life of Christ. Nakuha? Sa iyo naman nasabton ba? Di mo na kinahanglag genius. Sabutabol ra kay tanan. Dali ra gyud masubstance. Na-translate na tong tarong? Unsaon man tani para ma-translate na tong tarong? First thing is, we've got to learn how Christ lived His life. Kaya imposible man nga makatudlo ka sa uban what is right when in the first place you're not living what is right. Di ka Christ-like ba niya magtudlo ka dito sa mga tao, oy, inani how to be Christ-like. Uy, maminaw ni mo eh. Kana bitong hilmigas, suway kong observe ng hilmigas ba? Suway mag-observe. Ant ba ant? Dili na mong iyaan. Hilmigas ba? Speaking of iyaan, ginomdom lang ko itong si Pope Francis bago pa siya na-elect as Pope. Yung i-share niyang story about siyang tiya ba? Nang nanuroy ko na sila ka ng zoo. Zoo ba? Zoo. Araw mo kailag zoo. Nang mga mananap ko. Pag abot ito sa zoo, ang iyang tiya, dito maging dool sa mga buaya. Tanaw-tanaw ito sa mga crocodiles ba? Siya, bata siya, palayo siya, giingnan siya sa zookeeper. You tell your aunt, be careful with the crocodiles. Giingnan niyang zookeeper. You tell your crocodiles, be careful with my aunt. Mas delikado pa na akong tiya sa buhaya. Observe ko ning hilmigas ba? Kung bantay-bantay dito ka hilmigas. Trip-trip ra ko na kugod. So, mo na kang trip-trip ra nimo ba? 6 oras ba? Pero di nga 6 oras. Tanaw. Kita ka usar gud ka hilmigas magsuroy-suroy. Nagbutang ko ka ng sudan ba? Butang lang ko siyota na. Naon na to ning mga hilmigas. Na hilmigas ni dool ni hawk. Usar ka buok. Later, around 15 minutes, na inwalik, daghan na sila. Nibalik pa daghan na. Anong nanaghan man sila? Do you think, kamao mo istorya ang hilmigas? Na nakigmarites siya dito, nakita kong humba dito, lami kayo. Kamao mo istorya, di? Dili, ay, huwag mo na intelligence, huwag mo na intellect. Yan anong nakadani man siya sa ubang hilmigas. Kung siya magigamit niya, nikis siya dito sa humba. Nikis siya sa humba ba?
Siya'y unang nanimaho. Nanimaho siyang humba. So siyang nanimaho siyang humba. Bisag wa siya giistorya. Naghawk-hawk lang siya dito sa ubang helmigas. Nisunod niya tanan. Same thing. Kung nanimaho kang Kristo, bisan pag ganigwa kay giistorya, daghana mo follow nimo. Nag-lead na ka, bisag wa nimo tuyua. By just imitating Christ. By just becoming Christ, you're already leading people to Christ. Without knowing it. Bisag wa ka kabantay. So muna nga itong gisgutan ron, teach as I have taught you. Unsaon na ito. Ang pag-ingon ka, as I have taught you, meaning, a teacher who is like Christ, who is the ultimate teacher. Ang teacher sa tanang teacher ba? Si Kristo man. Ganta mong short background ha, mangutana ko ninyo. Short background, pero ipagin ako pangutana just to test how much you know about education. In case I may be presuming a lot about your knowledge, when in fact you don't have it. But of course, don't be disturbed about it. Don't be anxious. Di ka katubag ba? Ako rin mo tubag. And it's a rhetorical question. I'll ask it, I'll answer it myself. Okay? Naliko ilang ba? But think of an answer when I ask the question. What is the origin of education? What's the reason why there's such a thing as academic education? The educational system that we have now. What's the origin of it? Makibaw? Mayan naman kayo makibaw. At least magamit sa kodre. Kung kaibaw na mo, awan na ko'y gamit. Masa na mo kaibaw. Ilis na ako glaing pangutana ha. At tubagon na taniron, usahon tanig tubag. Pacquiao na to. Di na to Mayweather, di na to Marquez. Pacquiao yun. Who was the first educator? God. Kasi gitudloan niya, si Adan. Ang first man. And then the first man became also an educator to their successors. Sa ilahang progenies, and so on, and so forth, and so fifth. Basta kayo niabot sa napabe, so fifth. So forth naman nakotob, no? So forth. Sila mo yung first educator. Pero, what happened that time? Wala'y sistema. Wala ning educational system nga na to ron. Wala ni siya. So, unsa may origin na ni? Unsa may origin? Anong naaman ning mga, nahimo man ning mga eskwelahan? Wa mo kay ba? Okay. Daghan kaayong sources sa lain-laing educational systems. Lain-laing style. Different origins. There's not one among the many continents of the world. Lain. Sa India, doon na sa'yo nag-una dito. Doon na nag-una. History ni, short history lang. Historical background. Amot kung matawag manig short or brief lang kay mas mubo pa mo sa short. Kanang brief, mas mubo pa sa short. Brief history lang siguro, nila na ito i-short. Ganahan mo pajama, taas-taas. Sa India, kaya ba mo ng India, no? Hindi lang Indian pana. India, lugar ba India? Karaan na kayo na ang ilahang educational system diha. Mano ko, ganun pobre ng India. Di na pobre dato ng India. Ang pobre mga tao, ang lugar daghan kaayog resources. Tungod na silang mga patuo-tuo. Patuo-tuo ba? Patuo-tuo. Daghan ilang patuo-tuo. Sa India, thousands of years ago, doon ay kingdom diha nga dato kay nga kingdom. Dako nga kingdom ba? Unya, ang hari na siya anak nga lalaki, nga di siya gusto nga ang iyang anak nga lalaki makakita, maka-experience, maka-witness sa sufferings nga naa sa iyang kingdom. Di siya gusto ba nga? Iya bitong gipamukha sa iyang anak nga suffering does not exist. Muna yung gitudlo sa iyang anak, in stillness mind ba? So diha ra gina siya sud sa kingdom, natan ng supply, vitamins, mga syndrome, ano ba syndrome sa una? Basta kay supplied sa tanan niyang needs. Niyang anak, pinangga lagi kunuhay kay niya, pero spoiled kay ba? Niya, ang mga bata, nagtubo siya ngayon na yung life. Pag ka-teenager na niya, syempre, teenager ka, muna time nga ganahan ka mo explore sa kalibutan ba? Mga adventurous bitaw ka.
Teenager ka. Ang bantay ka na, high school ka, ni-graduate mo high school, ni-college mo, naka-school lang kag first year, feeling nimo ika ni kinabrightan sa inyo, ha? Bisag di, good. First year pa kani ka. Abot mo third year, nag-lisod ka, makaingon na ka, di ako kinabrightan, kopyaha tabi. So, mong batan-naon nga lalaki, pag, of course, teenager na siya, curious siya, what's outside the walls of the kingdom? So may naanay, so may mga kinabuhi sa mga tao dito. Di man siya i-allow siyang papa nga mugawas. Kung karon pa niwa siya passport, way visa. Di siya kagawas diya, nagib siya sa kingdom. Pero di siya musugot nga ingon ana ra ba nga, diri ko lain na, ganahan ko ma-explore. Niikyas siya one day, nitakas siya ba? Pag ikyas niya, true to life story niya. True to life, true to life. Tinuod yung istorya ba? Nigawas gid siya sa gate, nakagawas gid siya. Of course, nagyapon to yung mga alalay niya, bahala nag-appeal to sila kasabaan sa iyang papa. Napugos sa lagkuyog, gawas mo gid ang prinsipe. Wala kuyugan lang tanay kasi madisgrasya ni dito. Banggaan niya ni-click version 3. Wala ba click sa 1,000 thousands of years ago. Nakagawas gid siya sa gate sa kingdom. Paggawas niya dito, nakakita siya daghan kay mga tao nga nagantos. Lahi, sukwahi, opposite sa gitudlo sa iyang papa nga suffering does not exist. Daghan kay nakita niya mga tiguang masakiton, way nagatiman, mga bata nga sakit, way tambal. Dito nag-start ang iyang compassion. Nakahilak siya ba? Grabe mo na yung suffering sa among katawhan. Ako dito sa sud, sa kingdom, hayahay kayo. Nai-aircon. Nabi-aircon daw na ako. Aircon daw na. Katurang tigpaypay ba, ana ba? Balhibo sa pabo o sa manok, isagol-sagol. Hayahay kayo ko dito, yung mga tao diri nag-suffer. Kung sa gibuhat niya, nagpabilin siya sa gawas. Of course, mauli sa tingin ito unsahay, maligo dahil. Ano ba siya, safeguard gida. Dito siya sa gawas. Nagtudlo siya sa mga tao. Kailan mo kaysa nitawhanan? Ano mo yung idea? Sa background? Ang anan niya si Siddhartha Gautama. Kinsam na si Siddhartha Gautama? Buddha. Di ba si Buddha? So, muna initabo, nagtudlo siya dito. Ilawang kahoy. Daghang mga muduol niya. Motoy first school dito sa ilang time. Nga na-record lang. Probably, napailain siguro. Sa India mo ito'y naguna. Ang ilang eskwelahan, walay ceiling, ang mga dahon. Hindi pandungan sila sa mga dahon. Dito siya nagtudlo. Kung sa may rason nga nanudlo siya, kung sa may goal sa ilahang education sa una. Sabot mo sa goal? To address the problem that he saw. What was the problem? The problem of suffering. His goal was, at least, he could provide people something that would alleviate their sufferings. So, nang alleviate, mo lessen ang ilang suffering, or as much as possible, mawa. Muna'y goal sa education sa una. To lessen or to eradicate human suffering. Question. Was Siddhartha Gautama successful? Did he succeed in his goal? Daghan na kayo siyang followers sa Facebook niya. Ano ba yung Facebook si Buddha? Wala yung Facebook si Buddha. Niabot sa China. Muna, daghan na kayo mga Buddhist sa China. Niya mas didaghan nun sa China. Niabot sa China. Dili na sa China nag-originate ang Buddhism. Sa India na naguna. Basta kay Eastern ragon duha ra man ni gidivide ra man ni kaduha ang kalibutan sa in terms of philosophical learnings ba. East and West. Kana ra gidivide ra kado. Eastern philosophy na sila. Diha naguna. Pero ni succeed ba siya? Ya sa China na po'y nag-start og ilaha dito. Daghan kayo mga philosophers dito nanudlo sad. Same goal to alleviate human suffering. Mga famous kayo, ang pinaka-famous nga niabot rin sa to si Confucius. Kailan mo Confucius? Noon sa na Confucius ron? Na-confuse na. Di ba pa? Na-confuse.
Lao Tzu. Ano yung mga nisikat dito sa tuwa nga mga Chinese philosophers? Same goal, to alleviate human sufferings. Nasa sila yung mga followers sa TikTok o Instagram. But never Instagram. Nasa sila yung followers. Did they succeed? Succeed ba sila sa ilang goal? Not a single one of them succeeded. Nawagtang ang human sufferings? Na-listen? Nisamot no kadaghan. Sa Buddhism philosophy, ang solution nga ilang gi-provide to alleviate human suffering, it may be helpful at some point. Ang solution nga ilang gi-provide is this. I don't know. Kaya ba mo sa solution? Sa Buddhism? To alleviate human suffering? Sige, tudlo ni Buddha. By the way, Buddha is just a title. It wasn't his name. It means, Buddha is a title. It means the enlightened one. So meaning, the enlightened one. So kung enlightened ka, you're the Buddha. Di na Buddha nga katong gods, ba? Diyos, ba? Kampo ka to, Buddha. Tagay ko, answer 6. Di naman ako. Di naman ako. Enlightenment. So, the solution nga i-provide nila is this. To alleviate human suffering, you have to understand the dynamics from where it came from and how will it make you grow. Nakuha? So doon na siya cross-connection sa Stoic philosophy, sa Greek, sa western part. Nga kinang kasabot ka, diingi ka ng suffering, unsay cause niya ba? Unsay function sa suffering diyan mo? Unsay gamit niya ba? Sa mga Greeks, itudlo sa din nila, same context sa Eastern philosophy. Unsay gamit sa suffering? Unsay makapangutana ka, ang ilang question dito nga sikat kayo, why do good people suffer and the wicked seem to prosper? Ang mga maayong tao nag-suffer kuno. Yang mga wicked prosperous kayo, kita ang mga drug lords, sunugon ng kwarta, na kwarta, sugnod sa chimney. Pampainit sa panahon sa tingtog ng kwarta. So they seem to prosper. But according to Greek philosophies, as well as with the Eastern philosophy, that sufferings come not to make us suffer all the more, but to give us opportunities to exercise virtue. So when sufferings come, kung may trial na ito, nakay-chance nga mo exercise of virtue. Virtue of patience, virtue of humility, virtue of endurance, perseverance, all these things. Ma-exercise ni mo kung na sufferings mo abot. So once nasabtan na ni mo ang iyang function, kung pa sa mga Buddhist, mo lessen ko ng imong suffering. Kung nasabtan na ni mo, nga maka-exercise. Sakto man yung ilang mga punto, pero kulang lang. Kulang. Di pa enough. Wa gid mo succeed silang tanan. Why bisag usa nila nga successful sa ilang sistema nga gihatag sa kalibutan? Kinsa ra may ni succeed? Of all the teachers well known in history that ever walked the earth, who succeeded in his mission? So may answer. Kaya ba ito, mga Kristiyano man ta. Sa itong mind, ay bias ni siya kay Kristiyano man ta. Pero itong tanawin ron nga, our bias is correct. Only Jesus succeeded sa mission. Nganong ni-succeed siya? Nawagtang ang suffering sa tao? Wala. Nganong ni-succeed siya? Kaya ang iyang goal sa iyang education, not to teach the world to remove suffering, but to make use of suffering for your own good that will lead you to eternal bliss. Yan ang suffering sa mo abot. So when Christ came, He did not erase suffering. He came and gave meaning to it. He gave meaning to suffering. He did not erase. So, ni-succeed ang iyang educational system. O sa may gibuhat niya, para mo succeed yun mo padayon. Nag-establish siya society. Right, man Ginoo. Naghimo siya grupo ba? Kabasa mo sa Bible? Pila na kalibro inyong gibasa? Ang Bible pag may mabasahin. Maunta nindot kay basahon.
Mark chapter 1, verses 14 to 21. You may start with verse 1 if you want. Sa ito nga quotation as ang libro sa Bible. Mark chapter 1, verses 14 to 21. That was the moment that Jesus chose 12 apostles. Naghimo siya society. Naghimo siya grupo, inanay sa kawais, aron mo continue ang iyahang gitudlo. Muna gi-commission yung mga apostles, Matthew 28, go unto the whole world, teach them everything I have taught you, make them my disciples. Aron mo padayon ang iyang teachings, doon na siya gihimo nga grupo nga mo'y mutudlo. Shortcut ta. Mulukso sa ta, mag-anana, bak-ambak lang ta, muratag baki. Lukso ta. Pila ka years na milabay. Wala pa man yung mga educational systems na to ron, nga inani ka polished ba? Nani na kanindot. Kisa may naghimo ani. Kisa nagtukod ani tanan. Tunuin ninyo ha. History sa education. Kisa nagsugod ani. Of course, nag-start sa mga apostles. Then later on, diha gikan sa mga apostoles, daghan kay mga santos. Nang ilang gihimong part silang apostolate sa ilang mission, naghimo sila mga eskwelahan. St. Bridget, kisa pa sila daghan kayo mga pag-abot sa 12th, 13th century, diya na ni flourish umayo. Kaya na-found man ang UP. University of Wapay Philippines, 12th century man. Paris ba? Paris. Sa France. Nanay mga universities dito. Ang nagdaan na tanan, puros mga Catholic educators. Mostly, mga monks. Mga monks. Mga Benedictine monks. And then, niabot po ng mga Dominican friars. Gikan nila ni St. Dominic. Muna, kabantay mo sa Manila, na yung mga Dominican schools. Muna yung rason, mga Dominican, muna ilang goal yun. Magtudlo og mga tao, maghimog mga eskwelahan. So diya mo na history short, history lang na. Kamo na bala mo elaborate mo further sa inyong studies in history. Mga Franciscans nang tudlo sad. Unsa may mga sikat nga universities sa Amerika? Oxford, Steubenville. All this, Harvard. All these schools are Franciscan schools. Founded by Franciscan friars, mga educators. Kinsa may founder sa or tawag ta father and originator sa accounting. Franciscan friar. Friar Loca. Brother sa Franciscan. Niraghan kay mga pari nga mo na ilang gihimo. Mo na hinungdan nga na eskwelahan ang kalibutan. Ngin ani ka polish ang ato ang system karon. We owe it all to the Catholic Church who started all these systems. Mo sa ni rason nganong nga ilasal. Dilasal. So, same thing. So, the history that we were talking about that started long years ago still exists today. So, it's proof enough. Nga, muna irason nga inami atong education karon. Nya daghang mga educator nga wa kabantay ani. Nahimo silang purely academic. When the goal of education is not to be purely academic. The highest of all goal, atong isgutan later, unsay highest goal sa education ba? Pero ato lang i-continue sa kung i-prepare na slides ba, na points by points. 10 points kung i-prepare, but if possible, we could shorten it nga dili siya maabot og 10 points kay taas mo ng 10 points good. Daghan na to. Dukaon man ta kay labi na sure ko, wa mo ka tuog singalig tarong gabi or sayo kay mo ni mata kay layo ra ba to inyo ha? Okay rag na kay lana kay shortcut. Hindi, masakay ba kang silhig sa tigasik. Dali-dali ra ka maabot. Dukaon man ta. Okay. Before proceeding to the next point. Gaan ta mag-usa ka story ba? Kani, tinuod na gini nga kuha na siya. Tinuod ni siya nga, di ni tinuod. True to lie story. This is a true to lie story. Just a made up story. Dahil naitabo ba nga, nagpakita ang Ginoo sa tulo ka lain-laing presidente sa lain-laing mga nasod ba? Dungan. Simultaneously, nagpakita ang Ginoo nila, dungan. Presidente sa Russia, dugay na ninitabo.
presidente sa Amerika, ikatulo presidente sa Pilipinas. Pagpakita sa Ginoo sa presidente sa Russia, siyempre kay buutan siya nga presidente, mabitaw ni dagan siya pagka-presidente kay arong moalagad. Moalagad ba? Arong alagaran or moalagad. Basta kay ito lang ipresyon nga moalagad. So kay buutan na siya, pagpakita ni Lord niya nag-desire kay siya ba nga mudako ang iyang IQ, mutaas ang iyang IQ ba? Managhan niyang knowledge para mas makaserve pa siya more effectively sa iyang katauhan, mas functional siya ba? So pagpakita ni Lord, ang utana siya. Ingon siya, kanang Lord, pila man ka years ang gikinahanglan para moabot og 200 ang akong IQ? Presidente ni sa Russia. Muna siya nasod nga pirmi nagdali. Russia. Ginutana siya, how many years, Lord, do I need for my IQ to reach 200? Ang iyang edad, 60 na. Nagingnan siya ni Lord. You need 75 years for your IQ to reach 200. So may gibuhat niya, nihilak na lang siya. Patay na mo ko na Lord, 16 na akong edad ron niya, 75 years. Patay na ko na. Nihilak na lang ang presidente sa Russia. Presidente sa Amerika, parehasan, concern kayo sa iyang nasod. Lord, pila ka years akong gikinahanglan para moabot og 200 ang akong IQ. Gingnan siya sa Ginoo, you need 150 years. Perting hilaka niya, dangoy-ngoy yung taon siya. Di magka 150 years, usap pa mo 200 yung IQ, impossible naman. Nihilak na lang siya. Ikatulo, presidente sa Pilipinas. Irap Estrada, may presidente atong time. Nangutaan na siya sa Ginoo, Lord, pila may kinahanglan para moabot og 200 ang akong IQ. Nihilak ang Ginoo. Si Lord na nihilak. Paano yun? Wala ni pag-asa ni. Nag-istorya ba at least? Maguna-una po ka ba? Kung nitubo na ba yung IQ? Pila ka years ang kinahanglan ba? Actually, di man tayo kinahanglan taas kay years para mahimong effective. Ang magsikag guwat sa future ba? Bantay mo ng saying, na-instill mo na sa itong mind nga, di mao ba? Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, si Rizal yung hinungdan na niya, tual nyo, patyan nyo balik, i-double dead. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, tanawang mga kabataan, di magtinarong, kay maghuwat pas, umaabot. Pag-asa man. Guwat pas future, sa mabuutan. Niyan ako magbinutan, kaya the youth, the future of the nation. So future man, dili lang ako magtinarong ron. Ang kabataan, hindi pag-asa ng bayan. Ikaw ang bayan ngayon. Now, you are in the nation. You're the nation. Sakto mo ng bayan nation. But sa, hindi mo kayo kamaon sa ning bayan ko, nang naandan nga bayan, katumang pan. Bagong bayan. The future ko no, mga batan ng dili. Karon mismo, ikaw na. Nag-serve na ka, may function na ka. What pa kang future nga pwede magkakaroon effective ka? So we don't need to wait for long years para mahimong effective. We don't need to wait for our IQ to reach 200 to serve better. What do we need to be effective and really functional? What do we need? To become like Jesus. Muna itong ipangutana sa itong self. Dili kayo, 200 na ba akong IQ? Pila nakalibro akong na-memorize? Did I become like Jesus? Muna ito ipangutana. Because what is teaching all about? Kaya ba masito ba ka na? What is teaching all about? Tanawag mong history ba? Itong gisgutan ito kanina shortly. Say, background ba? Ang source, puro mga tao nga na-concern niya, ang nagpalapad pag-ayo, nagpakaila pag-ayo, mga Christians. Muhinungdan nga na yung aning education ng kalibutan ng mga Kristiyano, mga Katoliko. Muhinungdan. So kung mong tanahon, what is teaching all about? Ngano ilang man itong gibuhat? Ngano naghimo mag-eskwelahan sila? Nganong nanudlo man si Santo Tomas de Aquino? What is teaching all about? Sa may answer ninyo, anak, kung pansiron mo na, ay alam ninyo kan Syria. O na, daghan na kayo ni commentary, basin ko nung ipadakop kung hirap pa. Live bro, ni? Okay ra eh? Pwede rin kung ipadakop.
Mingon ko, sinina ra to. Nagdakop-dakop ra din. Unsa maurasa? Asa? Dito sa. Okay, 8:52. So napay time, taas pa tag time. So with that question, how you answer that? What is teaching all about? This is the answer from the biblical point of view. What is teaching all about? Teaching is a cooperation with God's plan. Unsa to? Cooperation with God's plan. And what's the plan of God? What's the desire of God? 1 Timoteo 2:4. God wants all men to be saved. So, teaching is a cooperation in Christ's salvific mission. Cooperation. You operate with Christ. May meaning diba, cooperate. You don't operate on yourself. You operate with Christ. Therefore, you do not create your own system. You study the teachings of Christ. How did He teach? What are His ways? And then you apply it at your present time. Dili kay nang lang mag-imo-imo ta kay establish mas Ginoo daan. Daghan na to, ganahan gid ta kanang ingnon ta nga kitay nagsugod. Ganahan ta mo create og legacy ba? Nga ingnon kag legendary. Kana mo nay nag-author sa kanang ngilngig kanang libruha ba nga daghan kay nga buang ana. Ganahan gid ta nang kanang classic gid kita ba nga mo start kita. Anong grangon kay mo sikat na may gihimo Ginoo? Siya mo itong pasikaton, dili kita. Na nagihimo nga mo na perfect system, klaro na na. Nga mulid na sa mga tao to heaven. Remember, we are pilgrims of this world. Wa maka kisam kita ani mo diri nga. Naagi apon na tao pag 15th century ba nya karon naa pa. Buhi gyapon. Ang atong makit-an ron mga mami naman lang. Mami ba dili nang mami nga mama nimo. MUMMY ba? Mga mami sa mga itong makitaan ron. Katong mga sikat sa 12th centuries, asa naman sila ron? Ang mga sikat pag 1930s, asa naman sila ron? Forgotten. Bisan gani mga 60s na sikat, kalimot naman ganita. Kalimot na ta nila. Kinsa may nga wa makalimti. Sa mga followers, ako na mga sulti, mga followers ni Kristo, daghan, wa malimti. Ang apostol sa kalimot ha? St. Ignatius, nakalimot ang St. Ignatius. St. Jerome, nakalimot ha? Ng mga nagsunod pa nila nga mga educators, mga obispo. Wa kita, kalimot. Muna tinuod nga ni Bell Obligasing, ano ka kalimot nila? Kay ni-anchored man sila sa di yun malimtan. Sa the only successful teacher na nitungtong sa kalibutan, walain si Kristo. So muna itong goal, di na itong gunahuna nga ay sikat ko. Pero huwag na kayo masuwat diha, pag suwat diha. At least makatabang na ba? Pero reiterate lang na, ito lang reiteration lang na sa gitudlo na daan ni Jesus. Wala na bago nga teaching ikinahanglan ng kalibutan. When Christ came, if I'm not mistaken, it's in the Catechism of the Catholic Church, paragraph 69. When Christ came, everything that the world needs to hear was already said. Is that all? When Christ came, everything that the world needs to hear in order to get to heaven was already said. So, unsa pa may gamit nga nung manudlo pa man ta? Ang gamit, aron masabtan na itong itudlo ni Kristo, kay bisag human nato niya gisulti tanang needed para sa itong kaluwasan, kinahanglan man i-elaborate. Kinahanglan man ito tagsa-tagsa ba? Manuris kita na kung ato nang ma-digest pag ayaw niya. Liso ma-digest kay, imagine ang gap. Pila man ka condition sa itong gikinahanglan, masabtan na ito sila ba? Kalayo ba? 2,000 years ago naman to. So, ang conditions of time, culture, literary forms used at the time, speech, narratives, all these things, nagkalahi man. So, munang kinahanglan na itong tunan, kinahanglan sa tamo tudlo. Muna'y goal na to. First goal na ako lagi klaro daan, highest goal of education. This is what teaching is all about, cooperation in God's plan. And its highest goal, of course, is to bring people to heaven. Muna'y highest goal of education. So you don't teach just to make smart kids, just to create
smart people, but to create people who know the way to heaven. Muna'y goal sa education. Kung wala ka kasabot, ana, palpak yung mga pagka-educator. Kaya diri raman kas kalibutan, temporary raman yung nakita. You have spent a lot of time for the ephemeral while forgetting the eternal. Sabot mo, ephemeral, that which is so transient, it passes quickly. Dali ra kay nimo labay ang kalibutan. Nya ang atong target, ang katong eternal. Klaro ra na, di ba? Muna yung first goal sa education. Ang uban, ang first goal kay ang sweldo. Dagko ang sweldo ng maestra ron. Sa gini Duterte ba? Duterte. Pero di ko matuo nga sweldo imong goal eh. Kaya kung ang goal nimo magpadato lang, negosyante lang ka diretso. Nargo lang negosyo. Nagitay passion sa atong gibuhat. We can only make great things once our passion is in it. Muna ni Pascal Blaise, nothing truly great is done without passion. Dito? Nothing truly great is done without passion. Only with passion nga makapursuit, makapadayon, makabuhat ang something great. Of course, not to make ourselves known, although at some point we may be known because of it, but our goal, our intention is to make God all the more known. Kisa may mga tao nga wa pa kadungog about Jesus. Labi na karong panahon na ba? Nga socialize na kay tao niya kanang sa tawag kanang connected tanan, globalized. Nga na globalization ba tungod aning internet o alternate? Connected tanan. Kisa pa man tan-aw ninyo ron pila na lang ka porsyento sa kalibutan ang wa kadungog about Jesus. Siguro naan na lang sa mga 1% minus 1. Zero. 0%. Zero. Gamay lang yun kayo. Siguro kato mga nagpuyo sa lasang. Kailan mo lasang? Mga forest ba nga? Laom kayo nga forest. Nakagubatan. Pero napa ba nagpuyo sa lasang? Bisa nang nagpuyo sa lasang ron ay iPhone. iPhone 20 pa. Mas advance pa man. Cellphone ni Tarzan, mas advance pa na syudad. Mga taga-bukid ba, ni mong pobre kayo, mahal pa nila mga gamit sa taga-syudad. Pero inigatan mo sila, kahoy na pala, simple kayo. Halos tanan nakadungog na about Jesus. Nakadungog na about Jesus. Pero, not well informed about the doctrines of Jesus. Unsa gyud mga pagtulunan ni Kristo ba? Diri mo gawas ang ato ang pagka-functional. Kana kung nagtuon gyud sa mga pagtulunan ni Kristo. Wa ka mo ungot diya sa mga academic studies lang. Unsa minaas mga academic studies? Wa may sayop ani, kinahanglan po nato kat-unon tanan, mathematics, of course language, English, Russian, Latin, all these things. We need to learn all this. For what purpose? To use them for the glory of God. Tuon kag mathematics. Kasi may major in math dire. Nay mga major in math dire. Dagan-dagan sa mo. Sigara na ni mga laki, mga major in math, no? Pero na po yung mga babae major in math. So na ako amigo major in math. Miglingin ako ba? Unsam ka? Math ni. Matulog sige ba? Sige nagkatulog. Di maminaw. Major in math, matulog ra de. Mga bright lagi ano. Gara major in math. Engineering mo magiro kaya. Lantay mo na engineering. Na ba engineering sa school wala pa no. So na engineering school mo engineering ang biro kayo. Lakaw-lakaw din kadto sa library niya di magtuon. Magsigig tulo-tudlo. Aro ingnon mga laki ba na. Di mo na mao yung solusyon eh. Sayo na kana. Wrong man ang libro imong gibasa, ang nga bright tag correction ng libro. Pero unsahay gyud na sige sa time nga sayo pang libro kanang na lipat ang nagsuwat ba. Ang kinahanglan sa nimo koreksyonan. So kana ato nang gisgutan gud kanang lingaw-lingaw ba. Pero akong giklaro lang, what is education all about? Klaro na to, it's a cooperation in God's plan, and of course we do that by learning about the teachings of Christ. Nya lisod naman kay ni ron unsa man nimo ni pagkat-on ang teachings of Christ. Ang uban mobasa lang kag Bible. Okay. Bible alone, Bible ra imong basahon. At tanaw na to kung inigbasa nimo Bible na bay gi-explain diha unsay gamit sa mathematics in relation to salvation.
Di ba, ni-agree ta? Ang purpose sa education is to cooperate in the salvific mission of Christ. Cooperation in God's plan. O, sa may gamit anang mathematics in relation to salvation, as Bible, gi-explain. Mo explain mong Bible na, o mo ni gamit mathematics. Although, ang principle na diya, ang principle, biblical yun ang principle, huwag na magkulang ang Bible. In terms of principle, huwag magkulang ang Bible. Pero, tungkol kay principle sa kaya i-apply na to sa tong time, kinahanglan tag mo explain further. Further. Layo na kayo ang explanation. Further din. May explain, may elaborate pa. Kinahanglan tag mo, elaborate, unsaon na. Unsa. Kamo para ninyo, unsaon na pag-apply. Kanang inyong major karon ba? Nabo mo'y major tanan or na general education dire? Napo'y general? Kanang general na, po na major, no? Major in general education. Wala na major. General gina siya. General, so naatan na, yung mga colonel, lieutenant, naman, general man. Naatan na. Tibuok, military, mga major. Sagasa naman taabot, Unsaon mo na pag-apply, tanaw yung naka-analyze mo, nakasuway mo, gunaw na. Did it ever cross your mind that being a teacher is a cooperation in the salvific mission of Christ? Did it ever cross your mind? Or did you only do it just for the sake of becoming a teacher? Nga, dire lang makatudlo sa mga tao. Sagaran na ito, wakita ko na hunaan Apil din di ay. Most of us would think that cooperation in the salvific mission of Christ is just being in the church, by being a preacher, by being a servant in the church. Kundi ra kay kana. We spend more time sa atong work, and it's always part of the mission. Yung question lang, saan na ito na pag-apply? How? Di karabaw. Nagatesting na mo, analyze. Kanabang namalandong dyan kaglawom kay ba? Ito, no? May gamitan niya. If in the end, I will just die and all of them will die, why not die now and do nothing, just die? Wait for my death. So, mga matay raman tadi ay. So, unsa may function na nakaunaw na mo? Okay. Di na ako tagsa-tagsaon ninyo mga major. Ako lang kuridas ba? Kuliktahol lang nato tanan. Generally, all works, all type of works, dunay cooperation. Pwede ma-apply as something that would cooperate in the salvific mission of Christ. Ako lang i-collect ha. Nya, kamo na individualize sa mga majors ninyo. Saan ninyo pag-apply? Okay. Pero tagaan lang sa tamo, one concrete example before na ko generalize nga, collect na ko tanan. Magkuha lang kong usa ka individual. Mathematics. Kung saan pag-apply sa mathematics sa salvation. Kung sa'y gamit niya ba, ganun magkat-on tag mathematics. The first thing that is trained when you study mathematics, unsa man, aron makat-on kag 1 plus 1. Ang kag 1 plus 1. 2 plus 2 equals 4. Abi sa goy mo tudlo nimo kay bawo kang 1 plus 1 equals 1. Walang kay ngan nga 1. Diba, historically, kanang number atong gisuwat sa may tawagan na. Kanang symbols ba 1? Kasi nga na. Hindu-Arabic numbers. Okay? Ang naghimo ng mga symbols, mga Hindu, Hindu-Arabic man. Hindu o mga Arabs, kumbayan ng ilang alis, Hindu-Arabic numbers. Magamit ba niya siya kung magtuon tag about God? Kung sabihin, si kung nahuna na sa una ba, may gamit aning mathematics. Daghan kay na to, kabantay mo inig high school ninyo, labi nagmaabot ng algebra. Oh, kanang algebra sa una, binakong kabayo na. Kanang nangyana ba? Algebra din. Ngabot mo, sumigamit ano yun, kanang gilabad-labad, rin mong uba. Di ka nakakakita siyang gamit sa function niya ba? Labi na, in relation to salvation, di ka kasabot siyang function, di yun ka mo interested, anak. Kanya kaya di man ka ma-interested, di siya kakasabot. Di siya makaton, ba siya, umani silbi para nako So di ka kasabot, kaya di man ka interested. So saan man tani ron? First thing that is trained when we study mathematics is our thinking.
So when you study mathematics, you are taught how to think better. So the mind is given exercises, analytical exercises. More than a purpose, ani. Ma-exercise akong mind how to think properly. So when you have that understanding, you will do the exercises because you wanted to have an increase of your intelligence. Mo-grow imong intellect, mo-grow imong knowledge. So, imong i-apply exercise. Mag-boxing ka. Mao masigyapo na, mag-asal-sag dumbbell, sige sumbag-sumbag. Balik-balik ra nga exercises. Ang purpose dili ang exercise itself dili mo i-end. Ang goal to be stronger. Para mo daog sa battle. So sa mathematics, gitrain imong mind to be stronger. Now, when your mind is stronger, your capacity to know and understand the truth also grow. And who is the truth? Jesus. John 14:6 sa ingon sa Ginoo, ego sum via veritas et vita. I am the way, the truth, and the life. So when you have a better eye view, sa iyo ni mo masabtan ang mga butang, and when you read scriptures, you could understand it better. Most of the greatest theologians in the world are mathematicians. Did you know that? Okay. Are you familiar with Fibonacci sequence? Okay, from Leonardo Fibonacci o Pisa, rather, sa Italy. Pisa, S man ang iyang. So, kana si Fibonacci, contemporary na sila sa Santos nga, famous saint, but we didn't know he was a mathematician. Saint Anthony de Padua. Okay? He was also a mathematician. Saint Thomas Aquinas, I've read his book, nga naagid sa mga mathematical calculations ba? Nga iyang gipakita, how ordered the universe is. And this order cannot be possible without an intelligent creator. You see, nagamit ng mathematics, nasabtan niya nga ang universe, gi-create sa Ginoo, o di nilid sa iyang growth in faith. Di ba? By just using mathematics. By analyzing the universe, by observing. Nasabtan niya. Kung gamit kag probability, unsay formula sa probability, sir? Familiar ba mo? Probability formula? Ano bang the probability of something to happen? What, like, kung na kay coin, imong itsa ba? How many chances, how many percentage ba? Unsay probability nga inigtugpa niya hari? Unsay formula sa probability? Kalimot no? Sige lang tayo mag-classic mathematics dire. But in mathematical calculation, kung gamit kag probability test, it's not probable that the universe so arranged, so ordered, can be caused by accident. That is not probable. If you will solve that, it's 0. 0.0000000000000 approaching infinity. Gamit kag calculus. Approaching infinity. It's not possible. So, by that understanding alone, you would have an increase of faith. Mo-grow imo pagtuo that God is really existent. Na-exist gud ang Ginoo. So it helps you in your salvation. Ma-apply, di ba? O language, ma-apply sad. Nagbasa ni mo Bible, kinahanglan ka makamaog language. Mostly karon English ang language. Hindi ka mo English. O kasabot sa teachings ni Christ. Oh, nabitay nag-ampo nga di kay siya kamao English ba niya? Iya yung English ug pugo sa iyang ampo. And siya, God, you are nothing without me. Imagine going to hell just because of grammar. Instead of I'm nothing without you, God, you're nothing without me. Wa man ka maos na say proper nga paghimo sa grammar sa English. Binyag parehar na sa I'm nothing without you ba? You're nothing. So puro sa mga importante ma-apply, puro ni nato tools. Mga tools ni tanan atong gitun-an, hasta tanang trabaho in general ko tay collect. These are all tools nga magamit na to para mo grow atong knowledge about God. And of course, when our knowledge about God will grow, the chances is that our love for Him will also grow. Maningon ni St. Thomas, you cannot love what you do not know. Therefore, you need to know about it.
And the more you know about it, the more you will love it. Nakuha? Naon ra to pag-apply. Kamu na bahala mo individualize. So mga tools ra ni tanan. Ang tuyo ani magamit na to sa salvation. Unya, unsa may giform sa mga educators. Kani crucial kani kinahanglan kani mabinantayon kita ba kinta. What is formed by educators? Who rather? Who and what? Who, of course, human beings. Alangan naman, magklase ka dito, imong tudloan kanding. Mabitan sa'yo, maingon ba nga, kanang, wa ko na ibugo. Sa una, elementary ko, bitaw, tagaan natin mag-history ba, hanitabo na ko. Pag elementary na ko, daghang ko grado nga bagsak. Ano mga, 73, 74, na ko mga anak. Ang akong average, consistent gina, 77. Hangtod niabot ko grade 5, 77 na ginapirmi. Wa ginakasuway ni 76 ni 78. Lisod kinabuhaton eh. Lisod na 77. Minti na nimo 77. Pero di ko mag-uol. Wa sa gyud ko mag-uol bisag kausa nga 77 akong grado. Nga naman sa among balay ako may kinabrightan. Okay, kinabrightan kay tulo mi kalaki dito yung usa ka babae. Ngayon maguwang naman kay to namong babae high school. Kasi mga laki lang ako kinabrightan. Akong kuya niya, kung gagaw sa kuya po na ko, ako may kamanghuran. Kaning kamagwangan na mo, ang iyang average yun, maintain 75. Gikan grade 1, 75 yun natanan niyang grado. Akong kuya, 76 man. Niya ko, 77. Adi ako ay kinabrightan. Kinabrightan sa nabuko. Class kay ko iniguli sa mo, bahalag sa eskwelahan, ugok. Basta iniguli, balay. Class kay kinabrightan. Niya ako mga tiyo, mga guway grado, grade 4, grade 3. Kisa may mutudlo na mas balay. Akong lola, grade 4 na pag-ibag subject. Ang lolo, grade 1, maayo kay itong manguha ka ng isda, labi na inigbutos, dinamita. Akay ba, lukso dito sa dagat. Grade 1. Way mutudlo naman dito, train naman dito sa balay. Train ra nga ka ng ood sa kanal mina dito. Way mutudlo. Yung mga uyuan kay otro po mga grado, inigtanaw na sa 27, bright tag ni bata. Ay, 27 grado. Right, yun. Pero sa eskwelahan, puro libak mo doon. Libak ko sa mga maestra ba? Bubuas ni bata ay. Uwina ko, bakit sa mga tinuo na nila? Ito sa mga bright ko. Dili, bugo. Ito ko mo to sa mga. Bata sa mga. Lima ka mag-exam ang items 40 na sa una karon tag 100 naman mas bright mo din karon 40 na sa una nya sigarang item da 40 akong score gid na mostly tag 3 unsay masurtihan mo 5 pa na 5 surti 5 dako ang score lipay na kay tanan kay 3 man ang ganang gimintin nya 5 ako score na ko score 5 kinupya pag yun. Ang gikopyahan ako igagaw otro sad nga bugo ka in taon. Pariya min do tag 3. Pero gimilibakon. Na-instill sa kong mind nga bugo ko tungod sa mga libak ng mga maestra. Kung na po may maestra sige ingon wa ko na taong bugo. Pagtuon lang ko kisam gitinuod ang leg ganina ingon to sa ma'am ko bugo kay ko. Karon ang uban na nila nanaw na sa kong live. Mga didadaran na po, nangamatay na, condolence lang po ninyo. Tauna nung to guys, nag-abot bitaw may nila kausa. Naglibog ko kung mukatawa ba ko, di. Tanda na ko mga maestra pag elementary ba? Tanda na ko, saan na makarandong? Adi himatyo na sa, himatyo. Naglibog ko ako ni bugo, pero ako nabantayan, nagyutaw nga bugo. Sa kuha lang ng observation ba? Pasabot na nagitaw nga hinay ba dugay siya makaka-catch up. Pero muirog ra gihapon. Atong balikan sa Confucius, sa ingon ni Confucius. It doesn't matter how slow you go as long as you do not stop. As long as you keep moving. So nagitaw nga hinay kasi pero sige misig irog. Ni ikaw nga bright ka, nagsalig ka, bright kay ka. Bright kay ko dali ra kay na ako memoryahon bisag cramming perfect na ako nag-exam. Nanaol na right ko. Karon nag-exam. Mas dakong school tong bugo. Advance nagtuon.
Advance na tuon. Kadung mo bitaw ko di vlogger ba na siya gisulti nga saying bitaw nga gikan kuno siyang papa nga palahubog. Purbot nga ni tuo siya palahubog to papa. Nindot mo gisulti. Ningon ang iyang papa nga ang usa kuno ka bugo ba. Nga kanang consistent bitaw kayo. Mas musaksid na siya kaysa bright nga way klaro. A persevering idiot will have more chances of success than a wise who is lazy. So, asam ka na. So, kung wise ka, di pa yung ka lazy, persevering ka kasi kagtuon, mas namor ka successful. Okay, nagitaw nga hinay gid ba, kabantay ko naghihinay gid nga. Dugay jud kay ba nga nagklase ka dito. Niya siya nagtanaw-tanaw sa mga guryon sa gawas. Ila na ni kabuok ni tugpad re. Ay, bre. Sige na naging anak ka ng lutaw kay ba? Naglutaw nga tao. Pero sagdi lang, madato ra na kay consistent man gyapon na siya. Sige at least naging movement ba mo, irog mo grow gina siya. Grow gyapon na siya. So as educators, ang atong giform ato pa apil include ang atong giform ang wholeness of the human being. Ang entire man mo giform sa educators. So di lang so may kumpleto nga tao, what are the essential parts of man? Sabot mag essential parts? Ayun ang accidental parts. Kasi essential parts sa tao. Duhara, body and soul. What makes you human ba? Body and soul. You have the physical and the spiritual nature. Naanan mo nagayusan ang duha, physical o spiritual. So bisan pag wa kay kamot, wa kay buhok, human ka kay accidental man na sila nga parts atong nature. Ang essential, your physical and your spiritual parts. So kana siya duha. So kung educator ka, nya wholesome ka nga educator, kanang duha imong gi-form. Unsa man pag-form ng physical brad man pa-exercise na ko sila. Oh, major in PE ka. Physical ang apil na diha nga tong mind. Kaya tong brain physical man eh. Physical, na mo'y brain diha nga kalag, espiritu. Physical na siya, apil na sa itong giform. Ang mind, ang emotion, physical na tanan. Bisag di na makita microscope, physical ng emotion. Emotion mo, imong psychological aspects, all these things. These are the things nga i-form sa educators. Kabawa naman mo eh. Pero bisag kabawa na ta, ato lagi pang balik-balikon, ay po pa ni Ralph Waldo Emerson, preparehas nga anak ko ba? Masa tagsikat, ini anak pa Ralph. Lain de kaplido de. At least parehangan. Yung si Ralph Waldo Emerson, we only need someone to inspire us to do the things we already know. Dito? We need someone to inspire us to do the things we already know. Now, we don't stop by being inspired. We ought to be an inspiration as well. Kung imong tanawon, in terms of necessary knowledge para mabuhi ang tao physically lang, di lang sa spiritual, ari sa physical. Para mabuhi ang tao physically ba, in terms of necessary knowledge, kinahanglan bang maestrong tudlo nimo? Wala eh. Sawa pa eskwelahan gitukod, ang mga tao nabuhi na. Musurvive lang ba physically? Wala kinahanglan nimo tudlo nimo to survive physically. Unsay mong gikinahanglan? Pana. Kinahanglan kag nang matarget nga baboy, mga baboy damo, mga manok. Moro na yung kinahanglan para mabuhi. Pero that kind of life is not a human life. What kind of life is that? Animal. Animal. Nabuhi para mo kaon ba? Sa inana mo, namoy kailang yung nana, kanang nabuhi para mo kaon. Kanang bitang ining suds kantin. Bay, ni kaon ta para mabuhi. Wata nabuhi para mo kaon. Kanang inigtapok sa misa ba? Ako sa na-eskwela kong college, talag sarili ko makapalit og sudan. Ako mga classmates, witness gini sila ni. Ngan mo talag sarili ko makapalit sudan. Layo kay mo eskwelahan. Si Tiyo mo ko nag-college niya. Mambaling mi. Mamliti pa ka. Pilip-liti, city. Padong dito. Balik city, 14.
City pa to? Size 50 ba? Size estudyante. So, 12, discount piso. Nya di ka masukli ag piso, magisumbagay pas konduktor, piso ra kani. Grabe dako na kay piso pa. 12. Nya akong baon 25. Kuan 12. Pila mabilin? 13 na lang. 25 ra ba nya? Unsay maglakaw ra ko? Di kay ko ka kanang palit-palit ang mga sudan. So inig pangaon, na may kanon da adto ras mga classmate daghanag sudan ako, gabot na naman ko classmate nasa sila kanang lechon baligya. Na sila lechon baligya di sila Lapu-Lapu. Pag sige dag lechon, sige ra ko panguha dito. Daghan pa kong sudan kaysa na malit. At asa kuha ba? Eat all you can, apil plato. Basta you can. Una gi-form physical kung nabuhi lang ka para mukaon ka na lang wa gid ta manginahanglag educators kung survival ra. Wa ta manginahanglag educators. Kung dili na mo kumpleto sa atong pagkatao, what makes us human? Because as humans, we are meaning-seeking being. Ano to? Meaning-seeking being. We need to understand. We need to see some sense of value. What's the purpose of life? Why do we live? Why do I have to survive? Why do you need to do these things? What may purpose kung mura kag mananap? Why sense of meaning? Mukaon ra ka. Di mo gawas na kinahanglan ang education para makumpleto ang atong pagkatao. Not a sense of meaning, understanding, sense of value in all things that we do. Say purpose, di ba? Of course, ato nang naisgutan ganina ang ultimate purpose, which is also the ultimate purpose of life, to be with God in heaven. Malangit na mo itong direct goal. So, gi-form ang physical. So, na pag-form, familiar na mo na, kay siyempre ninyo nang gitunan. So, pag-form ang educational, ang physical aspect sa tao. Pero na yung mga areas lang di akong klarohon. Kani, di ba di man to kinahanglan kung in terms of survival lang. Also, in terms of idea, doon sa tamang inahanglang educator. Ano nga idea? Dili idea nga kanang opinion ba nga muna akong idea ron. Dala, ingon na ni paghimo ang tiles para musinaw. Dili naman akong gimin. Idea with a capital I. Ano sa nang idea with a capital I? It is our conviction of the reality. We don't need educators for that. Kasi conviction na to sa reality ba? Naglibog mo sana. Ganyan tamog example, pananglitan, halimbawa. Example, pananglitan, halimbawa. Straight line, for example. Mayroon ko ninyo, this is a straight line. Huwag kayo nang inahanglag, maestro, matudlo mo, that's a straight line. Pero maybe with the giving of the name, with naming, you name it straight. But the idea of what straightness is, you already have that in you. Huwag kang inahanglag na matudlo ni mo, anak. It is innate in human beings. Innate means, bag-orang gipabukal. Innate. So it's built-in ba? Built-in. Ano sa itong nature? Kasabot na ta, anak. Sabot, anak. So, in terms of morality, huwag ka manginanglag educator mo, tudlo ni mo nga, it is wrong to curse your parents. Automatic, kasabot ka sa sakto. Innate na din na to. Innate na. Built-in na sa itong nature. Muna yung mga idea with a capital I, conviction of the reality. Naana na to. Convinced ta na nga muna sakto. Muna sakto. Convinced ka nga sayop ng mamakak. Bisag mo tudlo ni mo. Sa kapagabata ni mo, guilty na ka na kung mamakak ka. Ano kay guilt? Built-in sa itong nature. Wa ta mga educators mo tudlo na to ng mga butanga. Kanus aman ta nang inahanglag educator. Tungod kay nahugaw ang atong pagsabot. Namansahan ang atong conviction sa reality. Nga, bisag kabawtan sa sakto, ato lang gyapong buhaton niya. Tungod kasi kitag buhat anang sayop, niya atong gibuhat, sa kabawtan sa sayop ni, atong gyapong gibuhat. Niya sa kasi magbuhatan na makonvince ka nga mo na ni sakto. Di mo gawas kinahanglan na tagnay mo enlighten na to. Kinahanglan na tagnay mo educate na to kay wrong naman atong direction.
misguided naman ta kung kana lang kung magsalig lang ta sa unsay innate na to, more often wrong direction na itong padulungan. Di kita kapadung sa langit, padung sa impyerno. Kung ito kung tanawan mo biblically, kung sinitabo sa biblical history ba? Although the Bible is not written to be a historical book, but it is history as well. So, from the point of view sa Bible na, kung sinitabo diya, si Adan, nasaag, mga tao, bisa kung saan lagi pang buhat, kung sige himos Ginoo, ni-intervene siya, para makakita ang mga tao direction. Kung sa gibuhat niya, Exodus chapter 20, familiar mo na, Exodus 20, nihatag siya 10 commandments. The Decalogue, 10 commandments. Pero, yung mga tanaw ng 10 commandments, all of that is actually innate in us. Innate na. Makasabot ka that there is God. Religious being, mga tao, man is a religious being. Whether you will say that you don't believe in God or not, you would always find it necessary to have a connection with the spiritual world. Because man is created as a religious being. Religious being kita. So, nana na sa itong nature ng pagka-religious. So, kaning tanan ng commandments, supposed to be innate ni, pero ang uban, remote lang di kayo na to, dali makapture ba? Labi na ka ng observing the Sabbath, layo na siya na to, na sabton kung reason lang why mo tudlo na to. So, giyatag nas Ginoo, kay bisan ng mga innate nga naa na to, di na to ma-follow perfectly. Kinanglan natag, mo-guide na to. Ang una gyud nga ni guide, of course, nagklarohay naman ta ganina, ang first educator, ang Ginoo gyud. Sige, unang ni guide, nagipasa-pasa lang ni bagyon sa. Doon na siya mga instrumento nga gihatag. Ingon si St. Alphonsus, God willed it that man will be saved by another man. Unsa to? God willed it that man will be saved by another man. Dunay instrument. Remember this, the principle of instrumentality. Dili direct to God. Pero may na instrument yata ang Ginoo naguna. Of course, first instrument na ma-educate sa kalibutan, si Adan mismo. Later on, gitawag niya si Noah. Noah. What naging makit is Noah? Noah na. Then, si Noah. Then sunod ni Noah, si Abraham. Abraham. Pila ka buk anak ni Abraham? Sa iya lang asawa nga, gikan sa mga Israelita ba? O, isa ra. Anong isa ra man? Isaak man. Isaak. Wala man, maduha, akot. Isaak ra, isa ra gyud. Okay na. So, Abraham gitawag. Sunod si Jacob, mo naman si Israel, mo na si Jacob. Yan lang na po siya Israel. Pero maura na, si Jacob ran. Kaliwat rin po ng Abraham, anak ni Isaac, si Jacob. So, gikan diya, kuman na to, pila ka tuig milabayin, ngabot sila sa Egypt. Electronic jeepney. Egypt. Ngabot sila sa Egypt. Grabe na Egypt sa una. Niya si Moses po kuno may unang nigamit og tablet. Naman ditong 10 commandments, do ka tablet. High-tech naman din sa una Old Testament pa di ay na tablet na pa Egypt. Abot sila sa Egypt, gitawag na po sa Ginoo si Moses. Doon ay mga instruments ang Ginoo nga mga tao para tudluan ang kalibutan about Him. To bring people to salvation, He would always use instruments. So it's dili ni characteristic sa Ginoo nga mulukso tagsa-tagsaon ta, oy individual ha direct to gana. Tudluan kas Ginoo individualized ba? Nga kada usa na to. Atuon Ginoo di na moy kinaiyas Ginoo. Ang kinaiyas Ginoo nga teacher sa Ginoo mo gamit sa instruments. Nga kana nga instrument, napod siya pasahan na mahimo pong instruments, si Moses na po sunod niya, si Joshua, sunod na, pag mga, wala naman na malista kasi nagsunod ni Joshua. Okay, si Joshua naman may last nga na-record sa Bible ba? Pasa-pasa. Anto niabot na toron. So each one of us right now are called to be instruments of this salvific mission of God. Duwa po ni nato madawat gilukso gikas Ginoo direct nadungog po nato gikan sa nag-una nato nga instrument gipasa-pasa ra. Munang masigi kag analyze kang revolutionary kay kagunahuna. Wala na bang bago? Ay nang Copernican revolution. Sige. Sige kag gunahuna ba saon mo sige ang ending na mura kag rebelde gyud ka. Di yun magkadimao. Dawatan lang na sa sakto nga nag-una. Kabantay mo karong panahon na kanang prevalent kani ba? Ako ang i-elaborate later.
kaning about sa objective truth pa. Mga elaborate. Ako lang sa balik, aklaroon sa ning first points lang kay. Ako man nag-prepare daan. Asa to si sir. So the first point atong isgutan, what is teaching all about? Of course, ang utana ang title atong gi-discuss. Then secondly, who are those people formed by the educators and what is formed by the educators? Atong isgutan kining sa physical aspect lang sa knowledge niya. Giklaro na to unsay kanus-a kinahanglan ang educators. Kaya of course, in terms of innate, kinahanglan itudlo na kinahanglan na nato. So needed lang kay masaag-saag man ta. Di na ma-follow perfectly kung si sakto ba. So di ang kinahanglan natay guidelines ng kinahanglan nga unang ni guide ang Ginoo mismo. Kana sa physical na gigiyahan tas Ginoo, much more sa spiritual. Kani mo lisod-lisod. Di mo nakawiwa man may nagpare brad niya karon imo mig imo og formator sa spiritual aspect. Unsa man nimo pag form or pag-educate sa spiritual aspect sa imong mga students? Of course, atong laruhon balik, mahimo lang ni nato more effectively kung kita'y unang na form. Lain sa kayo, masigi kag form des uban ikaw deform kay kastanan. Mahimo na to more effectively kung kita'y unang na form. Unsa man pag-form sa spiritual aspect? Namoy idea? Medyo lisod-lisod, no? So, pag-form sa spiritual aspect sa ta. Okay. Maghimo sa tagamay activity kay murag maluya mo ta kung sige tag lingkod yung kana ba. Nya doka kay ba. Ako ta dugay kung nakatuog kay gabi nag-Bible study sad mi niya. Ano ni pa kanang pakaluoy ba? Runing. Usada niya dugay migulit dugay kauli kay magbas pa ka ana ba layo kay biyahe ba. Pero sige lang. Nya pagbuntag sayo kay mata kay di ka ba sa bukid ano duka juga. So okay ra ninyo kanang cooperate lang mo siya kung isol manindog ta tanan. Mag-stretching sa ta. Igikan sa mong biyahe ba niya pag-abot niyo diretso mo lingkod diri no. Ang lingkod okay ra niyo lingkod. Lingkod. Nakalingkod na, nakalingkod no. Kita lingkod. Tindog tag balik. Kasi tindog. Samtang nagtindog mo, moro na itong activity, tindog mo. Pila mo kabuhok ka na dire? 80 plus? 83? Oh. Kaya mo ba may 80 plus niyang plus, kaya 80 man sa 80 plus 80. 83 or 84? Wala, dili 83 and a half, wala. Ngayon, kaliwat ang nananggal ba? O yung nananggal rin. Ay, bata na lang, 83 or 84. Kisay man ninyo diri ang familiar mo sa inyong weight, bakit na nagtimbang diri o below 50? Pero at least above 40. Above 40. So above 40. Mostly sa mga laki, above 60 man, anak. Ako, 79. Bugata rin ako, pero gamay lang tanawon. Mostly sa mga laki, anak, muna timbang. Okay. Manglingkod na. Sa mga activity, barog-barog, lingkod. Ang pinakagaan ninyo dire, not less than 40 kilograms. Umutaan na ko ninyo, if I will just use my bare hands, do you think I can lift you all up? I can't. I cannot. Although sa mga nursing, napo ko yun na kuhan sa mga nursing ba? Kay, kana mag-handle dito sa lagbugat nga pasyente. Kana usar ano na ka pasyente, makaya ra ginan. Nya gamay kang nurse ba? Makaya di. Nga dito ang amigong pare nga nurse na siya kaya. Nga naman kay sa nursing kuno na sila saying nga gi-follow. Tungod silang saying. Moto ba ilang moto? Tungod silang moto. Makaya ko na nila na kuyawa moto may hinungdan makaalsa sila bugat nga pasyente. Moto ra hinungdan. Kung sumdan na yung moto day brother nurse man siya pero pare sa nursing doon na may moto nga it is not the weight
that burdens you, but how you carry it. It is not the burden that destroys you, but how you handle it. It is not the weight that burdens you, but how you carry it. It is not the burden that destroys you, but how you handle it. Nindot sa ning motto sa mga nursing. Mga nurses ba? Nurses o mga nursing. Nindot sa nung kaalsa sa gitag dako tinood ay. Kay in short ra gud anak ato nang i-shortcut ilang motto, na technique. Ana ra gud na inyo bugin lisod-lisoron, na technique. Na technique malsa. Pero kung inani kadaghan niya bare hands ra, mag imposible na ginaday na madag technique eh. Maalsa ta mun tanan? Bare hands. Di kaalsa. Unsa mo kabugat by estimation? Siguro 1 ton. Di kaabot og. Lagi lapas mo 1 ton eh. Mga butang lang duha mo ka tonelada, 2,000 kilograms. 2,000 kilograms. 1 ton is 1,000 kilograms. Butang lang 2,000 kapin mo. Di na ginamaal sa technique bare hands. Pero sa inyong kabugat ron, more than 2,000 kilograms, napabarog na mong tanan. Di ba? Nakabarog mong tanan, no? Ang sa gigamit nako, dili, bare hands. What did I use to lift you all up? I use words. So that's how to form the spiritual aspect. We use words. We're using that all the time. But the effect would matter. What comes out becomes the result. Ingon ko manindog ta. Then it became the result. So kung ang magawa sa imong ba wrong teaching, then expect deformation among your students. You cannot form using words that are wrong. Kung saan man ito ni pag-examine O saan pag-examine, asa ta ni makitaan ang mga sakto nga words ba? So kayo, ang uban nga, bisan ang mga nagtudlog sa iyo, they're not convinced that they are wrong. They think they're right. And the dull people think they're smart. So, mo man ang mga bugo, nagtuom sila, bright sila. Mo bitaw, ang proof, anak, kung imo nang ingnon, buguan mo eh. Masuko. Eh, kung convinced pa na siya nga bugo, jadi na, masako. Ang mga nabuhat og sayop, nagtudlog sayop, imo yung wrong man na. Musuko sad. Mo protest. Adi siya convinced nga wrong siya. Nya mo ingon siya ikay wrong. Kinsa man wrong ninyo duha. Nagrong-rong naman mo duha. Nagtinudluan man mo kanang imo may sayop. Sa una nahitabo gini. Tinuod gini siya. Na eskwelahan sa Mandawi ba? Adugay na nun ni kaayo, pwede ra ko na kung nganlan ng eskwelahan na. Namatay nung sa itong nagtudlo. Sa eskwelahan sa Mandawi, di na lang nato ibutan ang lugar kaya ang mga parente, dahil masakitan sa mga parente, maminaw. Ang mga anak ba? Naglalis ang maestra sa first year of second-year high school. Naglalis. Anong kabaw ko na? Ako mga amigo ang ilang gilalisan. Amigo na ko dito ba? Naglalis ang maestra first year, second year. Kaya ang ako amigo, nagbasa siya, ipabasa siya ba? Pagbasa niya, science. Siya, the science of doing this. Ano siya ba? Ingon yung maestra sa second year, di mo na science dong. Science. Ingon siya, ma'am, pag first year lagi na ko, ang gitudlo ni ma'am kuan kay science lagi. Ni mo science. Kisa may sakto niyo duha. Ingon ang maestra si kanyar. At tuon ko tuwing mga maestra, magkuyog ka, ganun gituluan ka niya sayop. Nag-abot sila yung tao, naglalis tungkol sa science o sa science. Nagsayang-sayang, lagi sila silang oras. Parting gubutan nila dito. Abot pa sa principal's office. Pag abot, good morning, Mr. Prince Ipap. Abot mo sa principal's office, lalis tungkol na ito. Pastilan yung taon, dolor. Puro ang first year nga teacher ningon sayop imong second year nga teacher. Second year teacher ningon sayop imong first year. Ako man naminaw ko na ba? Kung gitan-aw sa dictionary. May sayop nila. So in terms of inani nga mga butanga, maka-examine ka kasi sayop nila kay. Na standard na basihanan kay kung puro ra opinion ang basihanan, way evidence ay tabla ra. Di mahumang lalis.
All opinions, pumpang Brother Darwin, all opinions are equal in the absence of evidence. You can say that I'm wrong, I can say that you're wrong. Huwag kahumanan in the absence. So, kinanglan na proof ang imuhang stand. When you propose, you must be able to provide proof for that. Kinsa may wrong, pagtanaw na ko sa dictionary, puro sa na sakto. Optional ra nga pagka-pronounce ba? Nari kay option maingog science, na po kay option maingog science. Sus, optional ra man din, galalis pa sila. Puro de sakto. Mga way hanaw ba? No, kasahan na ninyo rin. At least nata evidence, wag na mo din. Naka-evidensya. So, sa imong pagpanudlo, dili pure opinion. Although, atamingon nga ang opinion dili magamit sa ng opinion, kaya ingon ra ba sa Albert Einstein, imagination is greater than knowledge. So, ang opinion, sama-sama rin sa imagination na po likeness ba? Imagination is greater than knowledge. Nga naman. Kabaw mo sa rason ni Albert Einstein na? Because knowledge is given, it is stacked. Muna na siya, knowledge, na diya. But when you imagine, there's a chance that knowledge will grow. Mo-grow ang technology tungkol sa mga imagination. Una-una, aragod kung natao ka before Alexander Graham Bell existed, kailan mo kisa na si... Di ba? Kailan? Nag-ima sa telephone. Before siya na-exist, nyamuingon ka ba, it is possible that you can talk to someone who stays 400 kilometers from here. Katauan ka. Pero nagsugod na siya ang imagination. Niabot siya ng time, diningon, pwede ka makikistorya, bisag tuwa sa Amerika, imong kistorya, real time. Kitaan pagin mo yang now. Imo nang gisulti, 1930. Katauan ka. Di ka katuhuan. Karon nahimo siya. Tungod sa imagination, na mga tao nga willing katauan. Be the idiot the world thinks you to be. Because they don't realize you're the smartest among them. Wala sila kabantay ba? Ikaw din may nagabantay. Mabito si Albert Einstein, hagbong og physics, pag high school, dili tungod kay bubo siya. Nag-una siya sa maestra, mas lawom pa ang iyang physics. Mga magbantay, tanin natin mga estudyante yung sahi ba, nga mas lawom pa na to. Mas daghan pag-ibasa ba? Di mo automatically irong. Irong, diretso. So may buhato ni mo. Para matabangan ni mo siya. Tanaw ni mo wrong ba? Nakasuway ko ni sa una na ibata, akong ipangutaan na ba nga. Grade 2 siya, grade 2. Si Paton, grade 1 pa, grade 1. Si Paton kibata ba, pero akong tanaw bright na yun, bata. Akong ipangutaan na. Ayun ko, 2 plus 2. Kasi tubag niya. Kuyok, itubog siya, 8. Layuag yung biya. 2 plus 2 niya, 8 yung tubag. 8 na yan, 2 plus 2. Kung direktahon ako siya confront, mayon ko, wrong na imong answer. Pero kung ako siyang ginanaon, mugawa sa iyang mind, ma-instill sa iyang mind nga bugo siya. Di siya kakita ba nga intelligent being siya. So ma-drown siya, maluya siya. Mga nitabo na ko sa una, elementary ko, drown kay ko ba nga, nasige ko na nga bugo ko. Kanang nagununa ka nga bugo ka, niya convince na ka nga bugo ka, di nagyog ka, mubasa. Di nagyog ka mo tuon. Wala itong tuon. Ano mo tuon pa mo nga bugo mo ko? Yan na po amigo na ko. Siyam katoy high school. Ging na po niyang maestra ma'am. Ay gyud pag sito-swito na ko. Kaya imong si kanyar high school, kausara na nimo katoy gitake. Ako ay kasiyam na ni. Masteral na nako. Ani Bell naman. May nagigijingkol Bell na ta ba? Bell na, sign to siya nga snacks. Okay. Ako lang i-recap gamay atong points para dita kalimot makabalik ta din ta ni lupad. Nanatas punto nga nangutan natag isang pag-form sa spiritual aspect sa tao. Kaya nanata yung point, inata itong example nga last katong bata nga akong ipangutan nga wa pa ko nakahuman sa istorya. Kaya nibalhin ko sa kuwang story. Apil-apilon gid ba? Apil-apilon so. Mag-snack sa tayo niya nai-announce si Miss Kay. Okay.
We'll be back after the break. We'll be back after the break, guys. See you after 15 minutes.